Hey guys, here in a nutshell with me, Ina. Ang kakausapin po natin today, nako grabe, 12 years in the making ang kanyang pagiging registered nurse in Canada. And she had di naman unique, pero ngayon ko lang narinig na pwede palang gawin yun. She took the NCLEX exam in the US. And then parang dahil po doon, hindi na po niya kinailangan mag-aral dito sa Canada at mapagpatuloy ang kanyang pagiging nurse. Anyway, okay, sige. Pasok ko na po siya. Siya po ay si Marian, kasama ang kanyang asawa na si Mario o si John Oduco. Okay. Yeah. At kasama po ang kanilang eldest niyo po ba yan? Hindi, bunso to. Ay, bunso na. Okay, what's her name? Bella. Oh, Bella. Hi, Bella. O sige, Bella's gonna stay here for the interview also. Okay. O sige. So, Marian, tama no? 12 years in the making ang pagiging RN. Why did it take 12 years? And sige, mamaya-maya ikwento natin kung paano yung mismong naging shift mo to RN. What brought you to Canada pala muna? Sorry. Okay. So, first thing, syempre, family. Start natin sa Pilipinas. Sige po, go. So, nung graduate ako, it's a long time. 30 years ago. Okay. 30 years ago. Parang katulad ngayon, you have to start na magbo-volunteer ka, ganon. So, nung nakapasa na ako ng board exam, wala na kaming mapasukan na trabaho. Kasi ang hirap talaga sa atin. Ang hirap talaga humanap ng trabaho sa atin, ang nursing. Nung mga panahon na yun, kailangan ikaw pa mismo mag-volunteer sa ospital to get your experience. Yeah. Walang bayad. Ganon. Kaya yung mga ka-classmate ko nagtatrabaho sa fast food, yung iba volunteer talaga. Basta kung saan, kung saan ka pwedeng makapasok na kikita ka. So parang iniisip ko nun, kailangan makapagtrabaho na ako, ganon. So yung friend ko, luwas kami ng Manila, nag-apply kami parang electronic. So natanggap naman kami. Kaso yung tatay ko sabi niya, Huwag kang magtrabaho diyan kasi once na kumita ka, baka ayaw mo nang ituloy yung pagiging nursing mo. So sabi niya, uwi ka na lang dito. Mag-apply ka dito sa mga hospital dito. Saan po ba kayo? Taga Nueva Ecija. Parehas kaming Nueva Ecija. Nakahanap naman po kayo nung pinauwi kayo ng papa po ninyo. So, share mo yung sa emergency. Nag-apply ako as in volunteer lang dun sa isang hospital dun sa amin, government siya, emergency. Yung unang tanong sa akin, mayroon po ba kayong referral? Parang backer. Sabi ko, kailangan ng backer, volunteer lang po ang ina-applyan ko, hindi naman po item. Oo nga, ano ba yun? Yeah. Kasi kailangan pagka rito. So, parang sabi ko, una pala, nakaka-disappoint, diba? Parang ganun. Sabi ko, bakit kailangan ng backer? Hindi naman, yung ina-applyan ko, hindi naman item. Ako na nga yung magbo-volunteer, wala kang bayad, wala kang as in, diba? So, ang nangyari, merong mga maliliit na hospital dun sa amin is bago pa lang yon, private. So, dun ako nag-apply. So, tinanggap naman kami. Kaya lang, syempre, ang sweldo mo, kulang pa yun sa pamasahe. Yung parang gano'n. So, before, nurse siya. So, dun kami nagkakilala, dun sa hospital na yun. Nag-volunteer ako, ma'am, sa kanila. Nag-volunteer. Pero ma'am, hindi ako board passer, parang undergrad. Volunteer lang ako. Graduate siya pero hindi siya board passer. Correct. Ang may pas ako ng exam, yung sa police, kaya... So, naging police naman si John. Okay. So, paano yun? How are you guys living? Kasi sabi mo, Marian, yung sweldo mo dun sa nurse, kulang pa sa pamasahe. Si John, kamusta naman yung income bilang police? How are you guys sustaining yung pangangailangan po ninyo? Kasi yun sa hospital na yun, parang naka 2 years lang ako and then nagpunta na ako ng Singapore. Okay. Hindi pa kami mag-asawa nun. Parang long distance relationship, parang gano'n kami nun. So yung time na yun, wala pang cellphone, wala pang mga ganyan. Sulat lang. Sulat lang. Tapos tatawag ka yung phone pa nun, yung syempre ang mahal, phone card. Mabilisan lang, gano'n. So, nakasurvive kami ng gano'n hanggang
nag 2 years ako sa Singapore, and then after nun, nung nasa Singapore ako na nag-start, nag-umpisa rin siyang pumasok sa police. Sa police, yeah. Kamusta naman ang pagiging pulis mo sa Pilipinas, John? Nagustuhan mo ba? Maganda naman, ma'am, yung experience ko. Na-assign ako ng Manila, na-assign ako ng Ermita, Malate, tsaka Binondo. Then last na yung Krabi. Yun na, parang hotspot atin yun na. Sa atin yung mga... Kaya puro yung last niya sa Krame before kaming umalis yan. So, kailan po kayo nagsama na? Kasi nag-long distance kayo for how long? So, after 2 years din, nagpakasal kami. Meron pa akong contract na another 2 years sa Singapore. So, bumalik pa ako noon. Then, after nung natapos ko yung 2 years, parang 4 years kaming magkahiwalay. Umuwi ako, nag-resign ako. So, then, from Singapore, after nung 4 years na, sabi niya, we have to start a family na gano'n. Umuwi na ako ng Pilipinas, no, nag-resign ako. Then, sinuwerte naman, nakapasok ako ng Chinese General Hospital sa Blumentritt. Ganon. I see. Kailan naman po pumasok ang storya ng Canada? Then, nung nasa Chinese Gen na ako, yung mga kasamahan ko doon, meron kaming nakitang ads. yan, point system yon para sa, kasi yun sa amin, landed immigrant kami, di ba? Madami kaming nag-apply, siguro mga 10 kami. And then, 2 lang kaming napili. Oh, wow. Sinuwerte, sabi ko, sige, na natin to. Ituloy-tuloy na natin. Total, napili tayo siguro. Baka ito na yung way na makapunta kami rito. Pero nung, na yon, mabagal din ang processing ng mga landed immigrant. Ang bagal, parang it takes 5 years kaming naghintay. Ang tagal! Tagal. Kasi yung panganay ko nun is 2 years old. Nung nakaalis kami is 7 years old na. Kasi hindi pa nun computerized. Hindi mo pa makikita kung ano yung status ng processing mo nun. Ganun. Grabe. So, yun. Parang minsan telegram, mga ganyan. Kung ano. Pero ang tagal talaga. So, parang, tapos kailangan mong mag-deposit ng pera sa bangko. Parang, ano ba tawag doon? Yung proof of funds. Proof of funds. Oo. Siyempre, yung sa sweldo namin, hindi naman namin kayang i-produce yun, di ba? Oo. So, ang ginawa namin noon, bank ang tumutulong sa atin. Oo, may bank na nagpapahiram sila, but you have to mag-i-interest ka. Kaya lang ang laki ng interest. And then yung ibang pera, yung sa sister ko, yun, pinahiram kami sa mami niya, yun. Parang lang, kasi ang laki, parang yung time namin no, nasa almost 1 million. Wow. 3 kami, parang gano'n na. What year was this? 2005, mga gano'n siya. 2005. Okay, so after your long wait, finally, nakapag-Canada na po kayo. Sabay kayong nakapunta na, approve kayo as a family? Oo, family kami. Yeah. Okay, so paano po ang naging experience yung 2009, ano? And when did you get your RN license? Kailan po kayo nakapag-practice bilang RN? Just recently. I started January, this 2024. So I was working in Michael Garon's December 2011. Yeah, 2011. I started as RPN. Yeah. Wait, hindi lang pala 12 years, Marian, parang 15 years kasi dumating 15 years. Yeah. Before you got your RN. O sige, nice. Dito na natin pag-uusapan ano yung naging strategy ni Marian. She didn't end up studying kasi usually nag-aaral dahil kapag pina-assess po yung credentials ng mga nurse natin sa Pilipinas dito sa Canada, kulang for them. So kailangan mag-aral. Sometimes it could take 2 to 4 years. Yun ang lagi nilang kasi ang natin, parang lagi nilang sinasabi, kulang yung ng schooling natin. Yeah. I don't know how they assess, right? Kasi nung nakita ko yung assessment nila, marami silang hinihingi pang additional. Oo. Pero nung nag-RPN ako,
nag-schooling din ako para sa operating room. Kasi OR ako eh. They won't accept you even na meron kang experience, pero kailangan pa rin nila ng certificate. When you landed in 2009, okay, ano unang naging trabaho mo? Paano yung naging tahak ng iyong career? Ano una mo pong pinasok? So una siguro mga 8 months wala akong trabaho. Oh, wow. Wala akong work. Pero nakakainip. Naanin mo yan. Ganyan yung sinasabi niya sa akin, mag-review ka na lang. Ako na lang muna ang mag-work. Pero syempre, yung budget namin as in talagang sobrang tipid. Buti ka mo nung time na yon, medyo mura pa ang mga grocery. Parang gano'n. Yung $100 mo nun, marami ka na talagang mabibili. Nung time namin na yon. Yung mga buto-buto na yan, $1 lang, 99 cents. Parang gano'n nun. So, parang is surviving, beginning, gano'n. Siya po ay nag-factory worker muna si John habang nag-review na lang muna kayo. Oo. Pero self-review lang yon. Sa bahay lang ako nagre-review. And then yung anak ko, syempre ako yung nagkahatid sundo. Syempre, hindi naman namin kayang ibayad din ng babysitter. So, ako naghahatid sundo sa kanya. And then, merong mga nagpapasabay doon, yung parang babayaran ka rin nila. Yung sa hatid sundo lang, gano'n. At least pang grocery, yun, mga gano'n. Malaking bagay. So, yun, naka-survive kami sa gano'n. And then, after nun, meron kaming nakilala, naging kaklase niya, kasi nag-aral siya ng PSW rito si John. Okay. Naging kaklase niya, meron siyang inaalagaan na matanda. And then, paalis na siya, ni-refer niya ako, sabi niya, gusto mo ba? O sige, sabi ko, kasi parang 4 hours lang na, ano? And then, ang mura pa ng bayad nun, parang 10.25 o 9.25, ganun lang. Magkano lang ang sweldo ko in a month? Yeah, sabi ko, okay. pag binabalikan ko, matatawa ka na lang. Diba, ganun. So yun, ganun, nakailang ko nun. Then, nagre-review ko. Then, after nun, yun nga, sinuwerte, nakapasa sa pagtsatsaga, ganyan. Yeah. So, yun, hanggang natapos ko yun. And then, yung nag-clinical na ako, dyan din sa Michael Garron, Toronto East General Hospital pa siya nun. So, from then, dun sa clinical ko, inabsorb nila ako. Okay. Kasi dito, syempre, kailangan ipakita mo yung performance mo. Yun, ganon. So, from then, nagdire-diretso na ako doon sa Michael Garron. Hanggang ngayon, dun pa rin ako. Yeah, okay. Hanggang sa nag-RN ako, ganon pa rin. Okay, so ang tagal ng RPN, bali po ni Marian, more than 10 years. Okay naman na rin kami dun sa RPN kasi 2014, nakabili na kami ng bahay namin. Okay, wow. So, actually yung assessment ko ng RN, lumabas siya 2015 na. Di ba ang tagal nung hinintay ko bago nila na ibigay yung final assessment sa RN. Oh, okay. So, 2015 na. So, nung lumabas yung final assessment nila, yun nga, pinag-aaral ako. Okay. So, 2-3 years ba? So, parang hindi ko na kayang mag-aral nun kasi, yun nga, nagka-baby ko. Yan si Isabella. So, bagong panganak ako, and then, may mortgage. Full-time na ako nun dyan sa work ko as RPN. Sabi ko, hindi ko kayang bumalik ng part-time kasi yung mortgage namin, kahit dalawa kami nagtatrabaho. So, sabi ko, hindi ko kakayanin, and then kapapanganak ko pa. Ang mahal ng tuition na ang mahal ng 25,000 nun, ang kailangan natin. Yeah, mga 30 ganun. Ang mahal, ano? Sa schooling. Although may makakakuha ka ng yung grant at saka yun sa OSAP mo, pero utang yun. Utang is utang, di ba? Parang ganun. Parang sabi ko sa kanya kay John, sabi ko, hayaan mo na. Anyway, okay naman na rin ako dun sa work ko as RPN kasi nasa OR naman ako, which is yun naman ang gusto ko na makabalik ako sa
Kung ano yung area ko talaga, gano'n. So, ang ginawa po ni Marian ay nag-NCLEX, nag-take ng nursing board exam in New York, in America. Okay, New York, yeah. Ipunta. Pwede pala yun, ano? Sige nga, kinuwento niyo po yung strategy niyo para makaiwas sa pag-aaral dito sa Canada, basically. Yeah. Oo. Yun nga. So, parang ang gagawin mo, magpapa-assess ka kahit saang state naman ng US, not necessary in New York, any state in US, ine-honor nila dito sa Canada. So once kaya yung iba, ang sabi kasi nila mahirap ang New York. Pero hindi ko lang alam, para sa akin siguro pare-parehas lang kasi NCLEX naman. Pero marami kasing pumupunta sa ibang states. Yung iba nga, Australia, mga ganyan. Kasi kung saan may pati yung sa atin sa Pilipinas, may Hong Kong. Ganyan. Basta once na pasado ka ng NCLEX, ina-absorb naman nila. Sige, doon po tayo mag-focus sa NCLEX sa New York. So, you passed it, diba? So, paano po ba yung proseso? Kasi baka maraming interesado din at ngayon lang po nalaman na pwede pala yun, ano? So, if you are in Canada and you were a board pastor in the Philippines and you want to work in Canada pero ayaw nyo na mag-aral, okay, kapag napasa nyo po yung NCLEX sa Amerika, ano magiging proseso pagkatapos for you to be able to practice in Canada? So, pag naipasa mo na yung NCLEX mo sa US, kung ayaw mong magtrabaho sa US at gusto mo, kasi dito ka na naka-base sa Canada, ang magre-request ka lang sa US na you want to transfer your license sa Canada through CNO. Meron yun mga form na pinipil-upan. So parang ang na dyan, yung college to college. So college, yung ano ba tawag dun sa NYSED, sa parang New York Education Department, from New York to College of Nurses of Ontario. Parang ganon. Yan. So meron na silang, may mga form yan na basta may request ka lang na i-click doon. Kasi online naman lahat. So i-click mo lang yon, then sila na bahalang mag-transfer. Then pag na-receive na ng CNO, i-inform ka nila. Pag nakapasa ka na, mga 1 month lang yon, then makukuha mo na. Wow! Yeah. Mabilis lang. Really? Yeah. Okay yan. Kaya once na nakapasa ka talaga ng NCLEX, yun, okay na. Okay, I see. Okay, ang tanong ko pala, di nyo naisip mag-US? Kasi balita ko, mas maganda daw ang swelduhan ng mga nurse sa Amerika. Yeah, sabi nila. Actually, marami kaming cousins sa US. Mga nurses din sila doon. Meron sa Illinois, San Francisco. And then I have a lot of friends during pandemic. Lumipat sila ng US eh. Kasi ang laki ng offer. Correct. Ang laki talaga ng offer sa kanila. Kayo? You didn't take a chance? Kasi sa akin parang yung mga friend ko kasi na lumipat doon, kasi yung iba may family, siguro kung single ka, okay lang. Pero kunyari, may family ka and then established ka naman na rito, magdadalawang isip ka rin kasi maraming pros and cons din. Kasi yung, katulad dito sa atin, healthcare natin, maganda ang healthcare natin. Kasi dito sa atin, di ba, government lahat. Sinasabi nila mabagal ang service, matagal mang waiting time, gano'n. Pero it depends yon, case-to-case basis yon. Siyempre kung really emergency, i-a-attend ka naman nila kung talagang emergency ka. Kasi nga siyempre ang dami rin naman pasyente. Ang mga hospital staff din kasi kulang pa rin hanggang ngayon. As in kulang. Oo nga, kulang. Laging busy, ganon. Kaya kung yung sinasabi nila yung waiting time na naghihintay ka ng ganito katagal, case-to-case basis naman yon. Pero kung emergency talaga, they will attend you straight away. Yeah. I think it's also understandable talaga for Marian to choose to stay in Canada. Kasi nga, ang tagal na rin nila dito, nakabili na sila ng bahay, ongoing mortgage. What made you, parang, yung goal mo to be an RN,
hindi talaga nawala sa isip mo yon while working as RPN for a long time, no? Talagang, kasi sabihin nung iba, wow, ang tagal ng ano mo ha, talagang sinaga mo pa, talagang hindi mo na-let go ang pagiging RN. Yeah, actually, ang daming nagulat sa mga kasamahan ko kasi walang nakakaalam sa kanila na I was applying, yung sa RN. Oo. Nobody knows. Oo. So, What made you want to pursue nung it? nakapasa na kami, even my manager, I told to my manager, kasi kailangan ko kumuha sa kanya ng certificate of employment kasi isa sa requirement siya, di ba? Okay. Kaya lang niya nalaman na mag-upgrade ako as RN. Then tuwan-tuwa siya kasi matagal na niya, actually ang tagal-tagal na niya akong ini-encourage na mag-RN. Kasi sabi niya sayang daw yung talent ko, parang ganon. Actually nga yung area ko, walang may gusto kasi isa sa mga terror yung mga doktor namin, yung surgeon, ganon. So parang tatlo lang yata kami dati doon na umiikot. Going back, why did you not let go? Why did you still insist na hindi? Alam mo, kahit na ilang taon na ako dito, mag-RN pa rin ako. What made you want it still? Hindi, yun sa case ko kasi hindi talaga ganun yung ko na mag-RN ako. Nagkataon lang talaga na parang nagluwag dahil dun sa pandemic. So sabi ko, eto si John ang nag-insist sa akin, sabi niya gano'n. Ba't di mo kaya itry? Kasi sayang naman. Parang sabi niya, kaya mo pa yan. Hindi ka na magbabayad ng tuition fee. Magkano tuition fee? Sabi niya, at least hindi ka na babalik sa school. Yung mga gano'n, hindi ka na babalik sa school and then hindi ka na, ang laki ng masasave natin. Parang gano'n. Exam lang. Exam lang. Chamba, di ba? Kung maipapasa ko yung NCLEX, at least, mas maliit, mas mabilis yung processing. Yun sinabi niya sa akin. Itry mo lang. Kung hindi, hindi. Sabi niya gano'n sa akin. Total, sa akin din naman kasi sabi ko, anyway, kung hindi ako makapasa, okay naman ako dun sa work ko. Parang gano'n. Yung contentment ko kasi hindi naman ako yung talagang asing ganun kataas ang sa ko. Ganyan nung inanito, sabi niya, sige na, pilit. Siya namilit talaga sa sabi niya, sige na, subukan mo lang. Ang hirap. Yung unang nagre-review ko, wala pa siguro akong 15 minutes. Sabi ko, naantok na ako. Parang hindi ko to kaya. Ganon. Tapos hanggang sa, sabi niya, sige, pagtiyagaan mo lang, kaya mo yan. Nakikita ko, kaya mo yan. Sabi ko gano'n. So, rin talaga ako, nagbigay ako ng oras ko. Talagang patient and perseverance, sabi nga gano'n. And then, syempre, kailangan nating ipag-pray din mabuti, yung ganyan. So, imaginein mo, yung sa akin nga, syempre, may anak ako, tapos full-time job ka, pagdating ko sa work, pagod ka na. And then, susunduin ko pa siya, ang daming homework. Ganon is a lot of sacrifice na, na ganyan. Pero, at the end, mamamanage mo rin yung time mo. Ganon, kung paano ka magre-review, ganon. Merong talagang oras na kailangan kang ilaan. Kasi kung hindi mo rin siya makukuha. Sabi nga ganon, you have to do something. At saka naisip ko, okay na ako dito sa pagiging RPN, pero kung pwede pa naman palang i-push, why not? Diba? Parang ganon. Another lesson dito sa story ni Marian is, it's never too late to pursue anything you want. Diba? Then, may 15 years pa siya. 50 years siya. Diba? Kasi sabi ko nga oh my God, sabi ko nga ganon at the age of 50, dun pa ako samantalang nung dumating kami rito, medyo bata ka pa, and then, kung kailan ako tumanda, saka ako pa nagawa yung gano'n. Kaya nung yung manager ko, as in, tuwan-tuwa siya, sabi niya, oh my gosh, it's so amazing. Talagang ginagawa niya ako na, sabi ko, Rina, is it not too late? Sabi niya, whether you're 70 years old, at least you did it. Yeah. Plus yung salary, ang laki rin ng diferensya. And then sa salary, sa salary, ang laki talaga ng difference. Pero ang trabaho, same thing. Di ba? Kasi nung RPN ako, is almost same thing ang aking work.
Kasi tapos, hindi naman same thing kasi yung mga, with it comes sa mga documentation, hindi kami gumagawa na nasa RN talaga yon. Okay. Pero yung, kasi OR kami so, pero yung scrubbing, circulating, ginagawa namin. Parang ganon. Kung tutusin nga, hindi malayo yung hindi. Konting-konti lang yung difference. Pero ang ng salary, ang laki ng difference. Gusto ko lang sabihin dun sa yung mga pupunta rito o yung dati nang nandito, there's it's not too late na i-pursue mo yung career mo kung ano talaga yung gusto mo. Yun nga lang talagang as in magbigay ka ng konting sacrifice, patient, perseverance, time. Talagang gagawin mo yan and then magdasal ka. At siguro bibigay sa'yo ni Lord. Yung sabi nga, kahit yun yung manager ko, sabi niya sa akin, it's not only kahit ilang taong ka na, basta kung gusto mo, why not? At least is accomplishment na sometimes hindi rin yung sweldo, it's your accomplishment na nakuha mo yung career mo na nakabalik ka talaga dun sa gusto mo. Yun. Correct. O, diba? Ay, malay mo, marami kang ma-influence, no? Yung mga happy-happy na rin sa RN, sa pagiging RPN. Yeah. Actually, yung mga kasamahan ko na RPN din sila, nung nalaman nilang nakapasa kami, actually, dalawa kami nung friend ko, parehas kami, na nasa, yung age namin is gano'n na. Maraming na-encourage na, kayo yung idol namin. Kaya ngayon, ganun din yung ginawa nila. So, diba? Nakapasa na yung dalawa, yung isa na hired na, tapos yung isa on process na rin siya, tapos may isa pa. Ang daming sumunod. Tapos ito yung sa work niya, syempre kinukwento niya. Marami rin siyang na-encourage na gano'n. Diba? Tignan natin. Yeah. So, sana marami ding, mapaisip at mag-consider nung ginawa nila Marian. Kasi, who knows? Sabi niyo, very malaki daw ang iba ng compensation. And if you're able to do it, if you have time, anyway, wala namang mawawala. It's just an exam, diba? Yeah. Okay. At saka, NCLEX passer ka, pwede kang mag-US, or gusto mo rito mag-stay. Correct. Kasi ang Canada para sa akin is maraming benefits. Kaya syempre iba-iba tayo ng iba-iba tayo ng opinion gusto sa buhay. So, para sa amin kasi Canada, okay na kami rito. Yeah. Kanya-kanya lang din yan. Naiintindihan ko din yung iba, diba, na gusto mag-Amerika. It's so fine. Yeah. Okay. So, thank you so much. Sana maraming maliwanagan at sana maraming ng idea dito sa ating interview. Wait, Marian, clarify ko lang. They don't need to be RPNs to take the NCLEX. Any Filipino na nandito na RN passer sa RN sa Pilipinas can do it, right? Actually, kahit hindi ka board passer, once na nagpa-assess ka sa New York at naipasa mo yung NCLEX, ina-accept nila yun. Yeah. Okay. Kasi American standard. Kasi ang curriculum natin is American standard. Kaya sa US, yung assessment natin pasok sa kanila. Dito sa Canada, hindi. Yun. Alright. Naku, okay pala, no? Ito ang tip po yan sa mga gustong makaiwas. Para sa loophole, no? Gustong makaiwas sa mag-aaral. Kung natatagalan kayo, ayaw nyo na mag-aaral. You can consider it. So, apart from itong marinig yung story ni Marian, do your own research as well. Just to be sure about what you have to do. Okay, so again, thank you so much, Marian and John, for sharing your story. Sana marami tayong bigyan ng information. So we'll end this episode here. I'll see you guys in the next one. Bye. Okay, bye.